Hi guys, can I have a quick vlog before I call it a day? Although it's already night, because the antibiotic makes me be sleepy already. But I need to make a quick vlog. I hope this would really be quick. Anyway, I've seen in my vision a lot again of what's going on my land. No, a while ago I heard that again, um, medyo yata pag nauubusan tong mga badyo lang ito, while you could see them with luxurious lifestyles, with liposuction, sustained with glutathione, no? All for prostitution services. Wala naman nakikinig na PNP sa atin. Basta ako, pinapresenta ko lang lahat, no? I do not want to be accountable in any manner for anything, no? So I want to report everything here. So anyway, pag nawawalan po ito, di kotse pa yan, guys, sa akin nga, why don't you get a, kahit yung mga mumurahin dyan na pabahay na every month, even if you just pay 4,000, 5,000, it's gonna be yours already. You have dignity already, no? Mas lalo naman sa mga squatters na wala man lang binibigay sa owner, no? In the event na hindi nga mapaalis, at lalo na kung yung mga owners, guys, ay may puso naman, no? Yung pusa nga aso kinukupkup, paano pa kaya yung tao, no? Pero yun nga, konsensya naman, mga pa-social pa yan, mga pa-shopping pa yan, may mga pa-droga pa yan. So ito na naman yung nakita ko, guys, nagtry na naman tong mag-aamang ito na makapasok na naman sa mga bahay-bahay sa Dalipay. Kasi tingnan nyo, guys, NPA ito, pero syempre hindi naman sila magkakilala, no? Mag-uunahan pa rin yan, guys, because without recognition of the Lord God, they themselves are gonna fight for, for self-interest, di ba? Tingnan nyo nga, may nagrereklamo nga naman yung mga nasa bukid daw na nagugutom, while the leader, no, is actually living a luxurious life in a first world country with 5 wives, no? So whatever they could generate for their group in whatever manner, I do not know, like for example corruption, for those who were able to grab themselves a seat in the government hierarchy, are being used only for himself and of course his 5 wives, no? Living in a first world country would prove to be, expensive and costly kind of lifestyle and, living standard, no? Anyway, makikita nyo yung rice kung hindi ko naubos for tonight because nagkaroon ako ng LVM, guys. Siguro yun ang reaction nung yung antibiotic, no, na mailabas yung kung ano yung masama sa loob ng intestine, which is good. Anyway, guys, so yun po, ang pinapakita na naman sa akin, nag-ikot-ikot na naman po ito, style nga nito mag-aama. Tapos pag nakapasok, guys, pag na-hypnotize nila yung mga babae magpapasex, no? Pareho po kung ito naman mag-iina, makapasok ng bahay ng hinihingian, no? Manghihypnotize tapos mauuwi sa sex, no? Landian, lambingan, sex. Yung po ang pinapakita ni God sa akin, guys, no? Prove it otherwise to me. And alam ko po na yung mga NPA Amazona, may nakapagsabi po sa akin na ganun talaga, laging Makati, no? Remember, guys, na yung sister-in-law ni Japs na si Jovita from Batu ay talagang self-confess po yan na NPA. Pati yung mama ni Japs, yun po ang sinabi sa akin, deny these people, pero yun ang mga sinabi nyo sa akin, and with their behavior, sa kanya ko po nakita, no? Pakindat-kindat yan, kahit kanino. So, ibig sabihin, guys, if in one house,
in-law lang siya, kung may 5 na lalaki guys, lalandiin yung 5 yun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa pera na rin. Pera, pabor, suporta. No? So, I know that Japs totally forgets about me when I get out of the house. Or even inside the house, sometimes he would really spend so much time there sa may area na yun. No? Ganon talaga guys, pag sobra-sobra yung landi ng babae, makakalimutan talaga yung mga true love, lalo na kung mahina din yung lalaki. Pero it's on you. Bahala kayo sa mga buhay nyo. Wala yan sa pilitan. Even God respects freedom. But be sure that you are ready for the impact, no? The negative consequences of your actions. Na isang kindat ka lang, go ka naman, na alam mo na yung babae ay prostitute lang, hindi ka naman yan siseryosohin. Diba? Nagsiseryoso lang yan mga yan pag may pera ka. Tandaan nyo yun mga guys ha. We are going beyond my explanation with a legal standpoint. It being, illegal with Republic Act 10364, anti-porno, anti-white slavery, or anti-prostitution law, and the spiritual standpoint that it is a mortal and grave sin. Mabigat pong kasalanan yan. May asawa ka, papatol ka kang kahit kanino. So, adultery, concubinage, prostitution pa. No? Patong-patong guys na kasalanan at illegalidad. So, yun po. Kaya hindi nyo masasabi na paano mo nalaman yan. Okay? Self-confess po yun, no? Mag-ama daw sila na NPA. Okay? Reported po yan sa Camp Archeliana. Complete with pictures po. May mga photo shots. Pero wala po. Napag-alamanan ko po na sex din ang kinalabasan ng lahat-lahat. At nagkaroon pa sila ng grupong sex cult. Ayan, nasipa po yan sa trabaho sa Jovita, no? Para lang maikwento natin that there is, negative consequences, no? Masyado siyang nangampanta sa buhay niya, no? Unang-una, galante po ito noon, brother po yung asawa niya. Naawa po ako doon sa asawa kasi I think he was also serious na nag-abroad po ng matagal na panahon. Hindi ko alam kung ilang countries yung napuntahan niya. Yung pala, yung iniiwanan niyang misis, ay kung kanino-kinino lang, nagkikindat-kindat and everything, no? Eventually po, sa karereklamo ko guys, kasi ako, ganun ako pag masama talaga yung loob ko, mag-a-ask talaga ako ng counseling din sa iba. Ganun guys ang gawin ninyo kasi pero wag kayo yung maninira lang talaga na gagawa lang ng kwento para masiraan. Ako, yung ang ano ko kasi ang tema ko at saka objetibo, makahingi ako ng tulong at maibsan yung aking sakit ng loob, no? Makahingi ako ng advice at saka prayers, no? And solutions kung paano. So, that is my main objective sometimes when I open up in order to be helped, no? Pero hindi talaga yung siraan yung tao. Sabihin lang yung totoo para ma-correct. Sometimes nga ino-open ko talaga yan sa mga taong close sa kanila because they would just be there to correct, not really to harm the person but to correct. So ako po may mga napagsabihan yan. Pati nga daw po yung pinaglalabhan, ang alam ko, yun, isa rin sa naging customer niya, pauwi-uwi lang na matanda na senior citizen na guys. Pauwi-uwi lang from the USA. Ayun napag-alamanan ko guys. Tapos nagkataon pang may nakasabay ako sa simbahan na in-law pala yun. Who has a house near our house, no? Who lives in Jacob Street, I think. Siya din mismo guys ang nagsabi. Yung parang bumukas lang sa muso niya. Hindi ko nga alam kung paano yun. Nagkatabi kami guys sa cathedral. Sigad naman yan no? To bring people together na yung magkakakwentuhan. So, nalaman ko guys, hindi ko alam na nakarating dun sa boss niya. Sinipa guys sa paglalaba.
No, nakakalungkot sana, pero yan ang tingnan yung mga babaeng mga haliparut, no? May asawa na kayo, tapos ang aagrabyado kayo sa iba. Unang-una kasi guys, inagrabyado niya nga ako, no? Pinag-uusapan ako, pinagkakaisahan ako, yung gamit ko, magsha-shower ka lang niyan kung ano-ano mangyayari sa gamit mo, no? May mawawala ka dyan, may maaano ka, pero hindi ka naman gahaman at hindi ka naman sakim, no? Yung may mga pamigay pa nga ako. Ganun talaga guys ang mga babaeng wala si God sa puso. Walang kakontentuhan. The more mo bibigyan niyan guys, the more na kung ano-ano mga illusion sa mind, no? Na ito pala ay may right pala ako sa mga gamit niya. Yun ngang boyfriend niya nilalandi ko. Ganyan guys. No? So I want women and men to open up your senses that there are people like me who has already learned those things the hard way, no? Kasama yung puso sa experience kong yun, and by way of sharing it, you would know how hard it is to mingle with people like that. Nasasabihin natin okay lang naman yan, na hindi na nag-surrender, ganito, wala namang armas, but one would only feel how hard it is if you are in the situation, emotionally attached, and ikaw mismo yung biktima. And it's so hard, no? Kung hindi ka na biktima. Pero, ang katotohanan yan, guys, hindi na makailangan ma-experience ang lahat. Gusto nyo ba yun? Na na-experience na nga ng iba at naghihinaing lang sa inyo because you are in a position to settle things and to solve things. Hindi mo malang iintindihin. And in the end, baka makarma ka. Hindi lang karma, yung si God mismo sa'yo magpapunish na nasa posisyon ka, kaya ka nga tinatakbuhan kasi nirirespeto ka, matanda ka, 'di ba? Pulis ka, barangay kapitan ka. By your possession and your job, just because kaibigan mo yung tao, hindi mo papakinggan, no? Yung nasaktan, hindi mo papakinggan. So, ganun po. Yan po ang nakikita kong nangyari. So, ito daw ito nga, balikan nating mga bajola kasi ang common denominator po, guys, no? Common characters nila. And description is really members of the communist group. Mga state enemies, no? What do we mean by state enemies? Doon sa mga nakikinig, no? Pag sinabi pong enemy of the state ka, what is the state? It's actually the Republika ng Pilipinas. Binubuo ng may bandilang grupo ng mga tao sa isang bansa, no? Na ipinaglaban ang sovereignty or freedom, no? To be called Republika ng Pilipinas with its Filipino citizens, whether Chinoy, whether Spanoy, whether Americanoy, etc., or just simply Pinoy. We are what makes up the Philippine citizenry. And we have what we call the Republika ng Pilipinas, at meron tayong bandila, merong sariling konstitusyon, we have our own constitution, we have our own flag. At paano nyo masasabing kailangan kayo nakaupo, dapat meron kayong employment, dapat meron kayong mga paayuda. Ito pa naman, number 1 yan si Jubita, feeling reyna po yan sa barangay, na iluklok pang muse, no? Pag may pamigayang, parang siya yung rampa, ang may mga anakan niya, ang may karapatan. Ganyan, diyan ko po yan nahugot yung mga, ibig mong sabihin, yung mga walang anak na mag-asawa, walang karapatan sa mga pribilehyo sa barangay, samantalang NPA ka. Diba? Ako tahasan ako na pong straight to the point tong mga taong to, kasi ampopurol po, nga, walang utak. Utak, talangka. O, kumakarampa yan guys, porque daw nagparaulpot siya, nagparabuka ka siyang ulpot, sindadaan enot na dapat na pagtarawanan kan kapitan. Yan ang mga po kaiyan daw, ayan mga squatters na iyan dyan sa may Del Rosario. Sige patin aki,
Maray nga ita si kapitan nga pigpaaparatos-tusan niya po. Buka ka sanang buka ka. PG-13 na lang po tabi, no? But you know guys, with those ages of kids right now, with their access in the internet, kung ano po yung tinatakal ko, mas pa po yung mga nakikita nila. Better off pong pakikinggan ng mga bata yung ganito para early on they would know in their consciences what's happening, what's not supposed to happen, and how to handle situations, no? So anyway guys, yan ang mga masasamang ugali niyan guys, no? Na nag-araki da asinda, they gave birth, so feeling nila those who gave birth has higher privilege and rights than those who are single, those couples who were not gifted by the Lord God with kids because of special purposes by the Lord God. At pinagbibigyan naman nga ng pulugo at tanga, mababang pinag-aralang mga kapitan at mga nakaupo sa local units. Kaya nga iniinganyo natin na sana ang mga uupo naman talaga, lalo na sa mga top gun positions of each unit, must be well educated. Not only well educated guys, dapat po may wisdom. You look it up in your dictionary and the Holy Bible and consult the nearest priest near you about the word wisdom. I'm not gonna elaborate on it, no? So, ganun po ang nangyayari guys, no? So, itong mga NPA communist na ito, nag-try na naman daw magbahay-bahay guys sa ano nga namin, sa lupa ko. Nanghihingi guys, tapos yung isa daw na nakatukan doon, ay sorry no kilala namin yung owners dito. Martires Anya, pangalan ko nga ang minensyon. Bakit kayo nanghihingi dito? Sabay dulagda po kani yung mag-ama na Bajola. At na, sinabi ko na. So, it means to say, my Facebook post served its purpose. Diba? Na, I really put on warnings there na talagang pag nagawi po sa mga lugar nindo, nakasanayan na through the years, no? So I hope naman the PNP could listen to me for that one, no? Na we have a right naman po na magsurumbong sa Indo. Iyan po ang sa Indong trabaho, no? To give peace and order, to preserve the peace and order of the society, of our properties, whether we are there or not. Na ganyan po ang gigibuhon. Tapos pag pinalaog mo na naman po yan, ito na naman na pigpaparamiras-mirais, pigbibewitched po ang mga tao. Mayo ng kaaram-aram, pigpaparakuruanan na even in front of them. No? Pigkukuruanan na ang mga tao. Dahil na nakakagirirong ang mga taong nalalaoganin harong. So, nagpapara-enjoy po ang mga kino. Diba? Dalagan iti, kuaduman, dekwat iti, panraraot tuman. I-rebalance na pong maray ang society ta. No? We are gonna be experiencing imbalance already. You wanna pull down, sabihon ta ng mga oligarchs. You wanna pull down the elites. No? Those who has, no? Those whose family are intact. No? Because of this rats. Diba? Quote and quote. Nagpaparapang irib-ib. No? Ano na po ang mangyayari kaiyan sa Philippine society in a few years time, no? Let us anticipate, have a foresight. If you continue this kind of people to be reigning in the society, soon enough guys, the economy is gonna bar down. Talagang mabaragsak na guys. Look at what happened to my family. Ako na lang po. Grabe ang progress namin ng daddy ko, even just in the farm, no? Nakatayo kami ng fish pond, nagkaroon kami ng Ford Expedition, although it's hand-me-down na binili ng uncle ko from this, binili ng tito kong tycoon in the forwarding business and customs brokerage business. And then, when he passed away, when my tito from the States
came over, binili niya po yung sasakyan. And I was so happy because I really love the car, no? Pagkatapos, ang sabi ng dad ko, pag umalis na si Uncle Nitz, iiwanan nga sa akin. So, since hindi pa ako marunong mag-drive, binigay ko ulit sa kanya. Ayan, isa din yun na ninakaw until dineclare na lang na binenta. Nakakalungkot guys, ang dami-dami kong napundar, no, with our partnership ni daddy, ni mommy, no, pati si Uncle Nitz. Ang dami-daming gamit, ang dami-daming kung mga ano-ano po, na mga ninakaw-nakaw lang, na mga NPA. Anyway, tingnan nyo yung how my status is, no? Make me a representation of every elite, every oligarch, every businessman, every professional that you may find in the society, no? Na years ago, okay naman, kami pa namimigay, overflowing, wala akong problema, I don't have problems with food, with nutrition, I don't have problems with money, so long as I was living a simple life lang talaga guys, no? Hindi ko yung pinukusan mag-generate ng money and save because I am into mission, no? I am an apostle of Christ, so I am a semi-pastor because I've been talking over the radio through the years, no? Talking about God, no? And the truth about God, sacraments, the praying of the Holy Rosary in the Catholic Church. Plus, right now, na isa rin tayong naagawan ng kung sino dyan na NPA din siguro yan. Pati na lang po within the Catholic Church, meron po kasi yung mga pretending, no? Pero, ang mga pamamaraan nila is the same as communists, no? Sisiraan ka everything just for them to grab what's for you, diba? And, reap the benefits. I do not know for how long people in authority would allow these things to happen, even inside the Catholic Church. So anyway guys, nakakasupog man, nagdulag na lang ay bistado ko ngayon, and may mga sadiri ka inita, ka mo nang hahagad, no? So, you see guys, really, my write-ups, my Facebook account has served its purpose, no? Even these vlogs who are listening, to those people who has viewed with seriousness and has listened enough to me, that there is really the right person and owner of the land. Kasi nga, lahat na guys, nagpe-pretend una na, na masurog sa akin, no? They are pretending to help me, but in the end, they are asking money and benefits. No? So, I am pretty much glad that I have served the purpose, no? Anyway, tapos pangalawa na naman nakita ko po on my land, no? I do not know that there is a group, I do not know kung merong abogado or abogada dun sa group na yun who has been trying to talk to Mayor Reyes, no? And ang pagkakarinig ko po dun sa vision na pinakita ni God is that girumdumon mo ngaya, remember, Mayor, your name. Because his name, I do not know who has given his name for that one, is Labas. In Bicol, Labas. In English, it means fresh. No? In Tagalog, sariwa. So, the abogada or the lawyer, it seems to me, from a group, was asking him, remember, Mayor, your name. It's supposed to be fresh. How come that with the issues and just because of the land of the Martires clan, you are making your name to be rotten instead of fresh? Imbis ngayang Labas, pwede ka ng apo doon na lapa. Sa pagparapatol mo, sa daay man nakikiaram sa indong madadagang tao. Ay daay ngaya pwede ta NPA ngaya ako. O di nagluwas man giraray guys. Sa mismong bunganga kang lapa na Reyes na yan, na talagang yaon ang kaanggutan sa puso ninda. There is really hatred in the stupid animals who does not recognize the Lord God. But pag nasa simbahan po,
Yaon yan sa inutan na gayo dyan sa St. Joseph the Worker Parish, no? Masyadong close kay Father Michael de la Rosa, the parish priest. Ay, pagkatapos po kan misa kaiyan, garo na nag-meeting di avance, pagkatapos nangangampanya na sala nga ni, no, calling on Father Michael. I was able to experience one time, data po yan dapat pigpapatararam dyan sa loob kan simbahan. Ni hello po dapat dae, kasi within the mass po pati, no? May I-remind lang po si Father Michael, kabatch ko po yan. Reminder lang po, Father, no? Ito baga pong mga non-church items na or issues, dapat po kayan dayan tayang pig-uurulayan sa laog kan simbahan, no? I am even questioning sometimes yung mga meeting po kan Sagrado de Corazon, Divino Rostro Group, no? Kaibanan na ang mabathalang awa or divine mercy, no? Minsan po nagchichirismisan na may microphone. May I remind you that I have experience with, I think, twice meeting, no? Kaya na po pig-uurulayan itong mga pang-espiritual. Katapating pinataram po ako kan iba, witnessing nga ni po, no? With regards to the divine mercy miraculous picture, ay pigpapundo na po bago katong sekretarya nino nagparahaabon malang dyan, Father, no? Si Ate Lani baga to ang pangarang ka ito na permi mong pigre-refer pag maapod na ako sa imo, ay duman ka kay Ate Lani mo, garo baga itong sadiri ni Ate Laning nagparahaabon sa parish precinct kwarta, nakapatayo ning harong arani sa Bicol River, ano po sa nga ni itong barangay na lingawan ko na harani sa harong ni Maytuyang na Falabi, no? Si dati ning mga parauma kaidto na nag binarayadan mi, nakabakal nga ni duman sa Amparado yan, sa barangay Amparado. O, tano po taharog ka iyan, Father, no? So, despite na related kita, very distant na sa in-law ni Lola Uting, na si Lola Utilia Villafuerte de la Rosa, kapatid po ng Lola Maria namin, no, na mom ni Mami. Sala po baga, sa laog po kan simbahan, di kita kayang pwede magpara-urulay ng secular. Mga things that are for political, items, no, di kita kayang pwede. We could be friends with the government. But, to make use of the gathering in the church is a big no-no, no? Nagtataram na ning garo na nagbi-meeting di avance, garo lang yaon sa may municipal hall na covered court, no? Sala po yan. May I remind you po, yang kuman po yan na nuudan talaga sa mga conservative na Opus Dei community and the First Order of the Franciscans of the Immaculate Community na saro po yan, dakulaon po yan na pagdisrespetar sa worship place ni God, ang pagturukar nin mga chismis, ang pagturukar nin mga sekular na bagay, as in civil na bagay, sa laong po kan simbahan. So ako nga ni po talaga, ayan mga meeting na iyan, tama nga chismo sa po ang kuto kan simbahan, bako man po gabos. Makanuso na maray, igwaman lang conference hall, igwaman lang ning mga duman sa may grounds, maurulay-ulay po sa laogan simbahan, tapos ining atilani mong pigtitiwalaan, Father, malamyaon, mataabangon baga siya patungkol ki Hesu Kristo, pero iyo ang sa imong pigigibong leader na tulo patinggayong organisasyon, una lang pinakahiling na gahama na maray, pasloon, grading maray sa posisyon, tulong gayong organisasyon siyang parahagad kan kontribusyon. Ay, ano nang nangyayari ken, Father? Iyo po, taaran ko po nag-aapot-apot ka man kung ano bayang sa imong estado diyan para sa go, Father, talang po kitang maray. Iyo po, no, quality standard wise, no. Yan po ang masasabi ko sa imo, no?
napag-ulayan mi po ikakadtupang haloy na ni Father Ed Abogado. Dahil ko po aram kung ano na ang mga nangyayari sa Indo dyan. So, ayan po, imagine mong araw ka ang tinadaram nila Abbas, ang guto na maray. Pagkatapos, ako ngaya NPA. Dapat ngaya may diretso ako sa daga mo. Kaya palang pigparahiro, mayo pong pang pagsusuya. Papailing pati sa ko, nagpaparaihi ka, kung saan lang dyan, ang mga basura nindo. Para arapon lang nindo, madyan ka mo sa daga ko, magparapangrao, gitong kang maray sa hasyenda ko. Ayan po ang mahihiling ko sa inyong mga NPA, nagdarakula ka mo sa inggit. Sa mga tao naghirigus, asing kinalugudan kan Diyos nin mga daga. No? May katapusan po yan, may katapusan iyan. Sa pagko-communist nga ni po talaga, if you would try to check on Russia, China, people are not hayop. People are rather disciplined, no? Dai ka pwedeng sa kuya na to, tahani sa iya, dai. Kaya sala po, sa hiling ko ang practice kang communism in the Philippines. Pero, altogether po, talagang habo ko kang communism, habo baga kay God. Ay sisay ka para tuktuan ako na si God aram ko si God nakikiulayan sa kuya. Siya ang nag-create sa to gabos, tapos matubod ako sa imo asin sa impyerno. Dai na sana. Iyo. Sala po ang paagi kang communism practice kan mga komunista igdi sa Pilipinas. Buot sabihon kadaklan po ng babarali sa Communist Party. Mga dukha, mga pobriho na maray, pagkatas paslo. Aram niyo guys, ito bagang, let's go back as a pastor. I'm gonna try to reiterate on it na okay lang naman kasi guys, kung natuunan kang dukha, di ba? Let me check lang guys. Sorry, madiklumon pong maray, hindi tamayo po akong ilaw. I only have the Christmas lights na kidon pa po niyo. Sana ma-preserve man. Di man po, kaya talagang problema, kung pig-design ka ni God, na pobre kang inaki, di ba? At the same time, dahil man po sinasabi na dahil ka pwedeng mangarap, pero sa banal na paagi, asin sa legal. Bako itong sa inaapod bagang paspasan, no? Na gusto mong makuha ang objetibo mo, regardless kung may mga nagkaturungtungan ka, may nagkagaradan ka dyan, nasala. No, maray pang nagstay kang pobre, may maduruhol pa sa imo ning asistensya. Di ba? Isip-isipon po nindo yan, ang mga pobre sa society. Dahil ka man pwede po magparareklamong maray. Nagtatabang ang simbahan, nagtatabang ang gobyerno, ang mga araw sa mo na may mga negosyo ka ito, nagtatauman po kami. Diba? Di ka mo makakareklamo kayan, guys. It's just a matter of accepting kung ano po ang posisyon nindo. Kung posisyon mo mayaman ka, di gibuhon mo man sa imo, parahigos ka kaiyan, tapos ang sobra, with your freedom and free will, share mo sa iba. No? And as a Catholic Christian din, it is like a semi-obligation din na may kaakibat bagkitan charity inaapod. In fact, during Lenten season and Advent season, one of the things that people are invited to do and encouraged to do is not only like fasting or pagtitika, of course prayers, silence, no? But also giving alms to the poor and giving charity in any way that you can, that God brings along your way, no? In your face. Yan po baga, no? So, siguro sabihon ta na lang semi obligation, but still with your freedom and free will. Hindi pa rin yung binilibid yung kamay mo. Di hold up yan. Diba? Pero in your conscience, you need to be stirred up, that you need to be led din, no? Na grabe ka, na biyayaan ka ni God ng so much. Can you at least man lang dole out to your sister or brother ng charity? At least with the basic needs.
at least with the emergency cases, at least with medications, with hospitalizations if need be. Diba? Ganon yung dapat. Yung hindi nga Katoliko, nagtutulungan guys, they also call it charity. Masupubon kitang maray. It's a shame on us if we are Catholics and we call ourselves Catholics and you go for daily communion. Pagkatapos, pag may lalapit sa'yo, hindi mo tinitingnan, always kang wala. No? I appreciate so much noon si Father Benny, na for a time naging friend ko rin, radio buddy ko with Father William Tan din before, no? With the Filipino-Chinese community here in Naga City. Nami-miss ko yun kasi siya, guys, ganon yun mag-homily, no? Kasi wag kayo magagalit po kay mga mayayaman na Chinese. If the pastor is talking to you that way, no? I'm sorry, let me walk you back a little bit, no? Parang gusto ko lang sa inyo pong ma-explain kung paano po ito mag-homily si Father Benny Calzado, no? Tama po kasi yung pagkakagawa niya, guys, no? My dear brothers and sisters in the Filipino-Chinese community in Cáceres. Pag nagbigay po kayo ng support, pagkain, pera, hayaan niyo po yung pastor. Hindi po ibig sabihin na nagiging kayong superior dun sa pinagbibigyan niyo ng donation, especially if they are pastor and priest. So that during conferences, talks, retreats, recollections, homilies, and what have you, do not expect that they will not talk to you like a real superior, guys, like a teacher, like a parent, no? You should respect these priests and pastors when they do their talks, conferences, retreats, homilies, recollections, and what have you, with regards to what your soul needs. And na-observe po yata ni Father Benny Calzado na maurugmahon sa loob kan simbahan, no? Which is good. It's a banquet. Every time we have the sacrament of the Eucharist, or the Holy Mass, it's supposed to be a celebration, no? It is a joyful celebration always of the salvific plan that has happened already. When Jesus Christ, God the Son, was conceived, was born, and was raised, and eventually suffered, crucified, and died, but resurrected also, and in heaven now. In the salvific history, no, of the human race. Nakita niya po siguro na pag sa labas po kasi ng Our Lady of Fatima Church, isa rin po yan na may mayayaman masyado na mga Chinese by that area, and then may mga squatters na mga walang-wala, guys, squatters nga eh. So, of course, ang tao po kasi ang tendency talaga sa simbahan pupunta, karamihan, because yun ang naiisip natin, these people are, nagsasadyos. Kaya yaon man ang confidence yan ninda na sa may simbahan, yaon dyan ang matarao. I hope my Bicol will be translated in English for those who are viewing my vlogs always also in English, because I wanna relate to the locals, guys, okay? I hope there'll be someone there to translate to you in the event that I could speak in Bisaya, Bicol dialects, no? In Filipino. Anyway, so may nakita siya na pag lumabas, kinukuruspaan pa, guys, ang mga alabado. Nagdain na nga ni, may kuspa pa, may pag-iirap pa, guys, no? Pagsasnub. So one time, dahil mo yan mahahali sa padi. Kasi Father Calzado, habang makakatao yan, guys, sa imo nin oras, very fatherly and brotherly. Just like Father William Tan. Si Father William Tan din sa akin na nag-umpisa with the Chinese community. I think, basta, may foresight man din po yun si Father William Tan. I think, as of now, I think he is in Taiwan. I do not know.
I have not talked to him for several years already. And as well as with Father Benny. So, siguro po na mistaken ako ni Father William Tan to be Chinese sa color ko po, no? And actually sa mata ko daw sometimes meron daw ako mga kamukhaan Chinese. Okay lang, Chinese Filipinos. But I am really, yung pagkaputi ko talaga is really Spanish, sa Spanish side. Anyway guys, so hindi mo maaalis guys sa pari and pastor to speak that way because he speaks with authority, he speaks with as a father, no? As magulang. Kaya lang siguro na insulto naman syempre yung mga mayayaman, may mga nangyari po sa kanila, no? I will not go into details with it. Na si Marian din sa akin ang nagkwento, no? Yung dating secretary dyan na mabait din. Yun po ang mga nakwento niya sa akin. So, yun po, talagang nanggalit si Father Benny Calzado na how come we could receive Jesus, no? We say we have a daily sacrament, no? We go to adoration, we pray the divine mercy, the rosary, but then again, if people comes to us in need, yan, we are very uncharitable, hindi na nagbigay, kinuspaan pa, chinismis pa, inisnab pa, inirapan pa, pero kay Father niririt na, no? Or sa mga ami-amigang kasarabay pagsimba. You know what guys, these pastors and priests are, calling you for a deeper relationship with the Lord God, no? Because if you have a very good personal relationship to the Lord God, He Himself will be the one to speak to you. Na sometimes magsabi kang, I love you, Lord. Os talaga? Bakit grabe yung hatred mo sa kapwa mo? Bakit inis ka dun sa naghihingi sa iyo ng tulong? Hindi mo na nga tinulungan, pinagchismis mo pa, siniraan mo pa, may mga sumpa ka pang binigay-bigay. May ganyan yan guys, si Lord. Pag very keen ka sa iyang sinasabi, pag very close ang sa indong relasyon, kaya si Father Benny Calzado po, pumapasok ngayon sa inspiration sa akin, you forgive the pastor, and in fact, he has to be appreciated if he really did that to all of you, because he served and he conducted his tongue and his actions in accordance to the will of the Lord God, no? Bilang isang ama ng parokya, ng church ninyo, ng community ninyo, no? Isa siyang ama na kung may magandang nakita ay mag-appreciate, pero pag may pangit naman na nakita ay nagko-correct, no? So yun, doon na naman napunta yung ating usapan at this night, so respect the pastors and priests, no? If they are talking about fraternal correction, so alam ko po na sad yung pag-alis ni Father Benny Calzado, nagkasakit pa nga po siya, alam ko nagparasunggo da ato ning dugo. And alam ko pinagchichismisan po ninyo. Masakit para sa akin kasi nakita ko kung paano si Father Benny, no? Sa akin, wala yan mali siya, wala kaming landian. Talagang pinagtatawanan ako dyan dalawang priest na yun. Para sa akin, very, very mature din yung dalawang priest na yun. Do mga bata din, no? Mga bata din na mga pari yun. Very mature din, no? Ano ba yan, sister? Kasi minsan I would fetch them up. I would drop by in the Our Lady of Fatima Parish. Father, tulungan niyo ako doon sa sa radio program. Ay, walang problema, sister. Basta libre kami. Ay, nako, I really miss those times. Tapos, siyempre sa kotse niya, si Father William noon. Natawa talaga kasi sa likod ako nag-upo. Hala, gawin mo pa ako, sister, na na driver mo.
Sabi ko, Father, sorry po, kasi bawal man yan sa amin na matatabi ako sa iyo sa driver seat. Hanggang nag-okay na lang din po siya sa akin na hindi po tayo pwedeng makita, Father, na magkatabi tayo dyan. Kasi pag punta natin ng region yan, basta bawal po yan sa amin. Ayun, pinagtawanan na naman ako na ano ba yan, may mga created kang commandments daw, parang ganun. Hindi na lang, Father. Sa akin kasi wala din yan, pero yung mag-ingat na lang tayo, 'di ba? Para hindi mapagchismisan, charity na naman sa iba, na hindi maturete ba, na kung ano-anong papasok sa isip, ganyan. Pasensya ka na, Father. Kung ako lang marunong mag-drive, sa loob-loob ko lang, ako na lang magdadrive para hindi ka naman talaga parang driver lang. Yung mga ganun po yung samahan namin nun ni Father William Tan. Mas makajow ako nung kay Father William Tan, but with Father Benny, mas stricto po yun, no? Stricto siya, pero nakita ko din yung mother side niya, no? Bibigyan ako nun ng biskwit, isang yung bigay sa kanya, alam niya na wala akong pagkain, bigay. Tapos pati yung daddy ko binisit din sa bahay na hindi ako noon makauwi. Yung ganon, he really spends time, guys, sa mga taong sa tingin niya nangangailangan ng counseling, ng assistance, ng sacrament, no? Yun ang namimiss ko dun sa paring yun, no? Pagtawag ko na yung kapatid ko nasa St. John Hospital, guys, yung isi-scrape nga yung paa na may part na rotten, pagtawag ko na, Father, can we give anointing to the sick here, not only to my sister. Naku, naka-apostolate pa ko, guys. May nag-confess, may nagpa-anointing, no? Napakasaya, guys, kasi yun bagang apostolate ng Divine Mercy. At lahat kasi ng pari, no, the sacraments, they should be sacrament focused, no? One Jesuit priest, I do not know his name right now. I wasn't able to know the name of the Jesuit priest, na one time nag-antay din ako, no, na may kausap siya mga estudyante, and then after that, when he has known that I was gonna have a confession, ay na-joke ako ng pari na yun, no, na next time, sister, you say at once what you need, because we were just talking idly, no, to the students. If you say that you wanted the sacrament, I would have dropped everything and, already do the sacraments. So, next time, okay, because I saw that you waited for me. Sabing ganon. It's okay, Father. Sabi ko, hindi naman po ako nagmamadali, and nauna naman po yung mga kausap nyo. That's how important the sacraments are, that only the priest could, be the one to give. Kaya nga, they are also due of respect talaga, guys, no? Not even the angels, not even the Blessed Mother and saints and the spirits could give us. It's only the human priest, no, who could give absolution and give the sacraments. So at the same time, kaya nga, we are here also to remind the priest and to correct kung napapasala naman po sila, if they are misbehaving. They are also our brothers, no? Although they are our fathers, as fathers ng mga parokya, etc., we are also here to give fraternal corrections, no? So yun, guys, ang experience ko noon kila Father, naghumili talaga yan si Father Benny, na hindi po tinuturo ni Lord God Jesus na nagpaparasirimba kita pagkatapos if there is someone who needs our attention, our time. Ako nga, guys, minsan nag-guilty din ako niyan pag walang-wala din kasi akong maibigay and in a hurry, no, situation. Parang at the end of the day, nagigilty ako niyan, guys. Hindi ko man lang natulungan yung tao, na if I had more time, I would have, found ways, even if I don't have in my hand something to help the person with. But because I am in a hurry, hindi ko malang nabigyan ng time, no? Because I know how it feels, no? Na nangangailangan ka, na sometimes
What the people needs lang is a little bit of your time, not really your money, not really kung mabibigyan mo siya ng food, but the time for you to listen, no? And perhaps to, give advices. Kaya kung mayroon po ako na ganyanan sa inyo, I am just very sorry na siguro mamadali lang ako. I'm just so focused on what I needed to do that I missed the point in the whole of the time, no? Na ganyan. So, pag mayroon din kayong ganyan, guys, na hindi nyo inintend, be sorry and, ask forgiveness from the Lord God and mention them in your next confession. Pero, ang nakakainis naman talaga, guys, yung tahasan talagang kukuspaan pa, no? Ang nanghihingi. Porque mayo siyang kwarta, siguro, etc. No? So, nakakahiya naman. So, may I remind lang, guys, again, there is imbalance in the society. If you continue to allow, no, these communist people, this pretending to be Catholic people, but of different religion na may mga masasamang balak, soon enough, we will find, no, to the extreme worst case scenario naman tayo lagi, guys, para we would have also conservative estimate so that we would be able to come up with, proportionate measures in how to address issues and to put a management in the crisis, no? Kung ano man nag-aadyang crisis. Kasi tingnan mo, guys, by estimate lang, how many people have I mentioned already that having symptomatic of members of communist but are in the lineup of the barangay, like Jovita Labudit, self-confessed NPA of Bato, na nakapangasawa pong taga Milaor, is amused in the barangay. Kaya nga, huna mo, astang reyna. Yun lang po yan, ang nailing ko sa iya. Hagas-hagas po yan kung may mga panao. May mga tiket lang ngaya ini. Ay, inot-inot siya. Si may mga nag-urulpot, ngayon nag-araki, ngayon yung ang dapat ngayon pagparatarawanan. Araw ka, yan pati ang ano niya. No? Entonces, si mga mayong aki, dahil kabali sa konstitusyon kan Pilipinas, na inot nga ni, kung NPA siya, siyang diretsyo. Mayo yan, dapat diretsyo dyan na nakaturukaw yan. Dapat kayan pigtataranggal, guys, kasi they are enemies of the state. No? Enemies. So, in the same manner, guys, sa simbahan, araw kani, sa Catholic Church po kaya, with regards to extending help, daiman po dapat nagpipili, no, to everyone. Pero kung iluluklok nindo yan sa strategic positions in the church, example, maging leader kan mga grupo, papatukawon mo sa broadcasting apostolate kan simbahan, ay that is really a big no-no. Pero pwede mo man yan i-hire, halimbawa sa mga menial works na paglalaba, pwede man as driver, as janitor, para lang maipahiling, guys, na we are also giving extension or anong tawag dito, social response sa nagraranitan. Ang sabi baga ni Jesucristo, dahil kita magpili. Pero babantayan mo yan. Iba nga ang religion, iba ang intention, ang interest. Pero in the spirit of wanting to help, pwede ta po yan gibuhon. Because other religions also does that one. Muslims would sometimes also help out. Ako nga ni ka ito, may nag-help man sa ko na mayong kapalit, no? Pag-araw kayan, guys, lalo naman kitang Katolikong Kristiyano na talagang iyon man ang tugdo ni Jesucristo. Ang Seventh-day Adventist, guys, may mga apostolic services yan na dahil di nagpipili, dahil